Tinakasan ng isa umanong kolorum na van ng mga otoridad na iisyuhan sana ito ng ticket sa EDSA. May report si Bernadette Reyes. Dahil kolorum umano, pinara ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation sa EDSA ang van na ito kagabi. Habang nakapwesto sa harap ng van ng isang sasakyan ng komite, hinanapan nila ng lisensya at mga dokumento ang driver. Pero pumalag ito at habang iniisyuhan ng ticket, nakakita ng tiyempo ang driver ng van at biglang umarurot. Ginitgit ng sasakyan ng mga otoridad ng van para sana pigilan ito, pero tuluyang nakatakas. Na-notice nila yung isang van na puno, at may indication na yung plaka ng sasakyan medyo private. Hindi na nag-give chase yung ating mga kasamahan dahil nga baka may endanger naman yung mga passengers. Patuloy pang hinahanap ang driver ng kolorum na sasakyan na posibleng maharap sa patong-patong na kaso. We have already the necessary police report. I have asked my operatives to submit an incident report, and all of this document, we will be forwarding this to the Land Transportation Office for the necessary issuance of the show cause order. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga magulang ng mga sanggol, gumagamit ba kayo ng pagtulog sa inyong baby? May payo tungkol dyan ng isang pediatrician kasunod ng viral video kung saan natakpan ng unan ang mukha ng isang baby. May report si Von Aquino. Habang natutulog sa duyan, unti-unting nilagay ng sanggol ang unan sa kanyang mukha. Kita sa CCTV na kumakawag ang sanggol pero hindi ito agad napansin ng ama. Nang makita niyang nangyari, agad niyang tinanggal ang unan sa mukha ng sanggol. Ayon sa ina ng sanggol, okay naman si baby. Tingin ng ilang nakausap naming magulang, hindi ligtas na pag-unanin ng mga sanggol. Baka pag nalingat ka lang, matabunan yung mukha niya ng unan. Delikado po yung yung minsan kapag may nakapaligid na mga gamit sa kanya, ganun, baka niya sa mukha niya. Ayon sa isang pediatrician, hindi nire-rekomenda ang paggamit ng unan sa mga sanggol na hindi pa umaabot ng 1 taon. Suffocation, maaring strangulation po. Itong baby na nasa video, more or less, more than 6 months, nakakaikot na po sila. And hindi natin nababantayan nga kapag tayo ay natutulog. Payo ng doktor, pahigain lang ang sanggol sa matatag na higaan ng walang malambot na bedding. They are not missing anything. Masarap ang tulog nila kahit walang unan. Nasa crib lang dapat ay yung bedsheet ni baby. Iwasan din daw ang paglalagay ng stuffed toy o anumang bagay sa higaan ng sanggol na maaaring magdulot ng choking at suffocation. Von Aquino, nagbabalita para sa GMA Integrated News.